Sa isang madilim na hardin, na-shoot sa matinik na tangkay ng rosas ang kwintas ng pinuno ng mga aswang na inihagis ni Pablo, ang mangingisdang nakapulot ng kwintas sa dagat. Nanatili roon ang kwintas ng buong maghapon at magdamag, naulanan, naarawan, at naulanan ulit. Ang mansyon kung saan naroon ang hardin ay pag-aari ng isang mangkukulam, ang napakagandang mangkukulam na si Griselda. Ngunit sa kabila ng kagandahan ay ang kahinaan ng kanyang loob dahil sa pang-aapi ng nakagisnang pamilya, pati na rin ang ibang tao. Lahat ay lumalayo sa kanya dahil siya raw ay mula sa lahi ng mga mangkukulam. Kaya naman nawalan siya ng tiwala sa sarili at nawalan din siya ng kakayahang makapagsalita dahil sa sumpang ikinabit sa kanya ng isang kapwa mangkukulam na nainggit sa kanyang kagandahan. Walang makagamot sa kanya dahil malakas ang mangkukulam na sumumpa sa kanya. Mula nang mapipi ay lumayo si Griselda sa karamihan at namuhay ng mag-isa sa mansyon ng isang matandang babae na tanging na palapit sa kanya noon, si Lola Cefa. Ang matandang babae na minsan niyang tinulungan nang mahilo ito sa daan ay itinuring siyang apo mula noon at madalas na rin niyang puntahan. Wala itong ibang kamag-anak, kaya nang mamatay ay siya ang nag-asikaso at sa kanya rin iniwan ang mansyon ng lingid sa kaalaman na nakagisnan niyang pamilya. Idagdag pa ang kabiguan niya sa pag-ibig. Nang maglahong parang bula ang lihim niyang minamahal na si Minandro, pinili na lang niya mamuhay sa dilim at labis na kalungkutan. Kasabay niyon ay ang pagbabago rin ng ugali niya. Naging matapang siya at mabangis habang patuloy na pinalalakas ang kapangyarihan niya bilang mangkukulam. Kaya ang mansyon ay kinatakutan hindi lang ng mga ordinaryong tao, kundi maging ng iba't ibang nilalang na nakakakilala sa kanya. Mula sa bintana ay nangislap ang mga mata ni Griselda nang matanaw ang isang munting bagay na nakasabit sa tangkay ng kanyang paboritong rosas. Dali-dali siyang lumabas ng mansyon, nagtungo sa hardin. Doon ay nakumpirma niya na ang nakasabit sa tangkay ng rosas ay isang kwintas. Maingat niya yung kinuha at minasdan. Pinakatitigan ang pendant. Maya-maya ay nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya maaring magkamali. Iyon ang kwintas ng pinuno ng mga aswang. Takang-taka siya kung paano iyon napunta sa kanyang hardin. Hindi siya makapaniwalang nasa kamay niya ngayon ang bagay na yon na inaasam hindi lang ng mga aswang, kundi maging na iba pang nilalang ng dilim. Unti-unting napangiti si Griselda, may namumuong plano sa kanyang isip. Doon mismo sa madilim niyang hardin, sa kabilugan ng buwan, ay sinagawa niya ang isang ipinagbabawal na ritual. Ang ritual ng pagtawag sa mga bangkay gamit ang kwintas ng pinuno ng mga aswang na gamit lang ang kapangyarihan ng isip at hindi bibig dahil nawala na nga ang kakayahan niya makapagsalita. Layuning mapasunod ang mga nasa kabilang buhay, maging alipin sa pagkakalat ng lagim. Ito ang ganti niya sa mga taong umapi at mga kapwa mangkukulam na nanghamak sa kanya. Ilang gabi niyang ginawa ng paulit-ulit. Matapos ngang gawin ang ipinagbabawal na ritual na natutunan niya mula kay Lola Cefa, ay hinintay niya ang pagdating ng mga bangkay sa mansyon. Ilang saglit pa ay isa-isa nang nagdadatingan ang mga hinihintay niya mula sa iba't ibang sementeryo. Natuwa si Griselda na makita ang mga buhay na bangkay. Samantala, nakabalik na si Minandro sa lugar nila sa Santa Filomena. Nalaman niyang si Griselda ay umalis na sa puder ng kinikilalang pamilya at mag-isa nang naninirahan sa mansyon. Ampun lang talaga ang dalaga at ayon sa mga umampon sa kanya ay matagal nang namatay sa kamay ng isang albularyo ang mga magulang niya mangkukulam. Inampun siya at ginawang alila nila. At ngayon nga raw ay nandoon na ito sa mansyon ni Tandang Cefa. Maski raw ang pamilya ni Griselda ay hindi makatuntong sa mansyon nang malaman nila. Tila galit na galit sa mundo ang dalaga. Ikinalungkot iyon ni Minandro dahil noon pa man ay may lihim na siyang pagtingin sa dalaga. Kundi lang kailangan niyang unahin ang tungkulin niya bilang aswang hunter ay hinarap na niya ang panliligaw dito. Kasalukuyan siya nagkakape sa balkonahe ng bahay nila nang mapatingala siya sa buwan at mapansin ang kakaibang kulay nito. Kulay pula, batid niyang hindi iyon pangkaraniwan. Hindi pa man siya nagbababa ng tingin ay sunod-sunod naman nag-alulungan ang mga aso. Dali-daling pumasok si Minandro sa loob ng bahay nila para kuhanin ang punyal at latigo niyang ginagamit sa pagiging aswang hunter. Muling nagsagawa ng isa pang ritual si Griselda gamit ang isip habang nakapalibot sa kanya ang mga tinawag niyang
mga kampo ng kadiliman. Sinindihan niya ang 13 kandila at saka tumingala sa nagliliwanag na bilog na buwan. Itinaas niya ang 2 kamay, bumigkas sa isip ng orasyong siya lang ang nakakarinig at nakakaalam. At maya-maya ikinumpas niya ang mga kamay bilang hudyat ng pag-atake ng kanyang mga alagad. Hindi naman magkamayaw ang mga nilalang ng dilim. Nag-uunahan sa pag-atake. Sa gabing iyon ay wala silang paliligtasin. Lahat ay madadamay, may kasalanan man o wala kay Criselda. Ang mga taga Santa Filomena ay nabulabog sa pag-atake ng mga buhay na bangkay. Hindi sila nakapaghanda sa pagdating ng panganib na yon. Kaya naman, kanya-kanya na lang sila ng paraan kung paano maililigtas ang kanilang mga sarili. Isang batang lalaki na nasa 5 taong gulang ang namataan ni Menandro na takot habang nakasiksik sa puno ng saging. Kinuha niya ang bata at inilagay sa kanyang likuran habang nilalabanan niya ang bawat makitang kalaban. Maya-maya ay may nakita siyang basurahan. Inalis niya ang laman niyon at sinabihan ang bata na magtago roon. Kapag natapos na ang gabing iyon ay babalikan niya. Sumang-ayon naman ito sa kanya. Sa gitna ng labanang iyon ay namataan ni Menandro si Criselda sa loob ng hardin sa mansyon. Habang abala sa patuloy na pagriritual, nakapikit at nakatingala sa langit sa harap ng 13 kandilang may sindi. Suot ng dalaga ang isang pamilyar na bagay kay Menandro, ang kwintas ng pinuno ng mga aswang. Alam niya ang panganib na dulot niyon. Maingat siyang sumampa sa mataas na bakod. Hindi na malaya ng dalaga makukulam ang paglapit ni Menandro. Mabilis namang hinipan ng binata ang sindi ng mga kandila, kaya napadilat si Criselda. Nabigla siya makita roon si Menandro, ang lalaking tanging inibig niya, ngunit biglang naglaho. Hindi naman makapaniwala si Menandro na magagawa ni Criselda ang ganong klaseng kasamaan. Napailing ang binata at sinabing sayang lang pala ang pag-ibig niya para sa dalaga dahil mali ang magmahal ng isang tulad nitong may maitim na budhi. Mali ang pagkakakilala niya rito nung una na sa kabila ng lahat ng dinaranas nitong paghihirap ay nanatili itong tahimik at mapagpakumbaba kahit pa ito ay mula sa lahi ng mga mangkukulam. Sa ekspresyong ipinakita ni Criselda, hindi siya makapaniwala na lihim din siyang inibig ni Menandro. Agad siyang lumuhod at sumenyas ng pagpapatawad at pagsusumamo mula sa binata. Lumuhod din sa harap niya si Menandro at sinabing umalis siya para gampanan ang tungkulin niya bilang aswang hunter. Ngunit nagbalik siya at umasang mabibigyan na niya ng katuparan ang pag-ibig para sa dalaga. Subalit nabigo siya dahil iba na ang Criseldang dinatnan niya. Aniya, kung talagang nagsisisi ang dalaga, hiniling niyang ibigay sa kanya ang kwintas. Unti-unting tumayo mula sa pagkakalod si Criselda. Ang maamong muka ay muling naging mabagsik. Mahigpit na hinawakan sa leeg ang nakasuot na kwintas. Isang palatandaan na hindi niya yun ipagkakaloob kay Menandro. Sinubukan pa ni Menandro na kumbinsihin si Criseldang ibalik ang dating siya habang may pagkakataon pa para magkaroon sila ng tahimik at masayang buhay kasama ang isa't isa. Basta't ibigay lang sa kanya nito ang kwintas nang sa gayon ay hindi na iyon magamit sa anumang kasamaan. Ngunit tila binging hindi siya nito pinakinggan, kaya naman nagkaroon ng labanan sa pagitan nila. Puro iwas ang ginagawa ng binata dahil ayaw niyang masaktan ang dalaga, hanggang isang aswang ang nakialam at akmang kakalmutin si Menandro ng mahaba at matulis na kuko mula sa likuran. Nakita iyon ni Criselda, kaya't iniharang niya ang sarili. Nabigla naman ang binata, pinatay niya ang aswang at saka binalikan ang dalaga. Binuhat niya ito papasok sa mansyon at inihiga sa malambot na sofa. Chinek niya ang napinsala sa likod nito. Ginawa niya ang nalalaman niya para mapatigil ang pagdurugo ng sugat na nilikha ng matalim na kalmot. Natuklasan niyang ang mahabang kuko ng aswang ay umabot sa puso ng dalaga, kaya bago pa magsumikat ang araw, si Criselda ay binawian ng buhay sa kandungan ni Menandro. Ang mga buhay na bangkay na naging alipin ng ritual ay isa-isa na ring nagtumbahan bago pa man sila makabalik sa kani-kanilang lugar sa sementeryo. Si Menandro mismo ang naglibing kay Criselda sa mismong hardin ng mansyon. Sa kanya inilak ang gate. Dinala niya ang kwintas ng pinuno ng mga aswang. Ang batang lalaki ay naghihintay na sa kanya sa tabi ng basurahan. Dahil ang pamilya pala nito ay nabiktima na ng mga buhay na bangkay. Isinama niya ito sa bahay nila. Nang masiguro ang kaligtasan ng bata ay nagpunta siya sa simbahan dala ang kwintas.
inihabilin iyon sa isang pari. Tapos ay nagpaalam na siya dahil tutulong pa siya sa pagsasaayos ng mga nabiktima ng mga buhay na bangkay. Nang makaalis na ang binata, inilagay ng pari ang kwintas sa loob ng isang maliit na baul na kasinlaki ng isang kahon ng pambatang sapatos. Balak niya iyong bendisyonan bukas kasabay ng misa. Ngunit ng gabing iyon, ang simbahan ay pinasok ng masasamang loob. Iginapos nila ang pari at dalawang madre at saka kinuha ang sa tingin nila ay mapagkakakitaan. Nakita ng lider ng grupo ang maliit na baul sa ibabaw ng mesa ng pari. Napangisi siya na makita ang isang kakaibang kwintas. Aniya, hindi yon ilalagay sa munting baul na yon kung wala iyong halaga, kaya't kinuha niya ang kwintas at inilagay sa bulsa. Ang pari naman ay nanlalaki ang mga mata. Gusto man niyang balaan ang lalaki ay hindi naman siya makapagsalita dahil sa busal sa bibig. Walang nagawa ang pari. Nakaalis ang masasamang loob, tangay ang kwintas ng pinuno ng mga aswang.